Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Lunes, panibagong pagsisimula ng isang linggo kung saan inaasahan ng Diyos na tayo ay magsisikap makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. At sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, kanyang ipinaalaala sa atin na tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus at sa bisa ng binyag ay naging mga malaya. Itinuring tayong mga anak ng Ama at dahil anak ng Ama, pinalaya mula sa kasalanan sa bisa ng binyag. At ito yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Tayo ay pinalaya na ng Diyos mula sa pagkaalipin. At kung tatanungin natin, pagkaalipin saan? Ipinanganak tayong may taglay na kasalanang mana. Kaya kinakailangan tayo ay binyagan. At sa pagbubuhos sa atin ng tubig sa binyag, tayo ay nagiging malinis mula sa kasalanang mana. At dahil doon, tayo ay naging malinis at malaya. Pero habang tayo ay lumalaki at nagkakaisip at masyadong ginagamit natin ang ating kalayaan, doon patuloy tayong nagkakasala. Nilinis na tayo ng binyag, pero habang tayo'y lumalaki at nagkakaisip at ginagamit natin ang ating kalayaan, mas pinipili natin ang magkasala. Kaya nga, patuloy na kinakailangan natin ang tulong at biyaya ng Diyos. Sapagkat habang tayo'y nasa mundong ito, patuloy din tayong nagkakasala. Bagamat sinasabi ni San Pablo, malaya na kayo, pinalaya na kayo sa pagkaalipin. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon, totoo bang malaya na tayo sa pagkaalipin? Kung susuriin at kung titignan natin ang ating mga buhay ngayon, ano-ano kaya yung masasabi nating mga umaalipin sa atin sa buhay natin ngayon? Siguro sasabihin ng iba, hindi naman ako nakakulong kaya malaya ako. Oo, malaya ka physically, pero pwedeng emotionally, psychologically, hindi natin talaga masasabi at makiklaim na tayo ay malaya. Maaring inaalipin tayo ng kasalanan. Yung kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. Yung kasalanan na kapag tayo ay magkukumpisal, iyon at iyon din ang sinasabi natin. Inaalipin tayo ng kung ano ang nagpapabagsak sa atin sa kasalanan. At dahil doon, siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. At ano-ano pa kaya yung maaari nating masabi na umaalipin sa atin? Alipin ako ng kasalanan? Alipin ako ni pwedeng tao na dahil gusto kong mabuhay, gusto kong magkaroon ng trabaho, gusto kong maiangat ang buhay ng aking pamilya, kahit alam kong hindi maganda ang ginagawa namin sa aming trabaho, umaayon na lamang ako sa sistema. Kaya alipin ako ng sistema sa aking trabaho. Kasi kapag hindi ako aayon, kapag hindi ako makikiisa o makikisama
mawawalan ako ng trabaho. Kaya pwede ko ring sabihin, alipin ako ng aking boss, alipin ako ng aking superior, alipin ako ng mga nakakataas sa akin. Di ba kailan lang ang daming mga balita na bumulaga sa atin? Kung nagtatry kayo na sumubaybay sa hearing sa Congress, sa Senate, inalipin para bang hindi makalabas sa hindi magandang sistema. Kaya kung totoo yung kanilang sinasabi na sila ay napilitan at kinailangan lamang talagang sumunod, di ba masasabi natin sa sitwasyon na yon, sila'y napaalipin. Kung totoo talaga yung kanilang sinasabi, naging alipin sila ng kung ano at kung sino ang pinakapuno at pinaka-objective nitong taong ito. At napakahirap maging alipin ng isang tao, ng isang sistema, ng kasalanan. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, kailangan natin ang ating Panginoong Hesus. Kailangan natin siya upang tayo'y kanyang palayain. Sa mga ganyang sitwasyon, kailangan nating magkumpisal at humingi ng tawad sa Diyos. At sa lahat ng katotohanan ng sasabihin natin sa kumpisal, doon magsisimula ang pagpapalaya ng Diyos. Doon magsisimula ang pagpapagaling at ang unti-unting pagbabago. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang malinaw na kaisipan at malinis na puso para suriin at tignan ang ating mga sariling pamumuhay. Sa buhay ko ngayon, ano-ano o sino-sino ang umaalipin sa akin. Amen.